Finally nga ay ikakasal na itong si Sekim at Boss at mag-i-stay na lang si Sekim para samahan itong si Boss sa paghihil niya. Gusto ni Sekim na magkasama pa rin sila ni Boss. Masayang masaya naman si Boss na ikakasal na sila ni Sekim. Kaya sa sobrang excited niya ay tinutulungan niya na itong si Sekim kung ano ang wedding gown na gagamitin niya. Pumunta rin si Carlota sa bahay nila Sekim at naabutan niya si Brandon na naandoon. Tumutulong din itong si Carlota sa mga gagamitin nila sa wedding. Samantala, nahihirapan itong si Sekim kung ano ang wedding gown na gagamitin niya. Kaya tumulong ang kanyang pamilya at naalala ni Felix na tinago niya ang wedding gown noon ng mama ni Kim. Kaya nga dinala nila ito para ipakita kay Kim. Masayang masaya naman si Kim nang malaman na wedding gown yon ng kanyang mama. Sinukat niya ito at kailangan na lang ng konting adjustment pero yun na ang gown na bagay sa kanya. Nag-agree nga itong si Sekim na yun na ang wedding gown na isusuot niya para kahit matagal nang wala ang kanyang mama ay kasama pa rin niya sa kanyang kasal. Gayunpaman, masayang-masaya namang ibinalita ni Sekim sa kanyang mga katrabaho na hindi na siya magre-resign at sekretary pa rin siya ni boss. At masaya niya rin na ibinigay ang wedding invitation nila. Masayang-masaya naman ang mga kawork niya na ikakasal na ito. Samantala, kahit na malapit na ang kasal nila Sekim ay patuloy pa rin itong nagwo-work. Kaya sinabihan siya ng mga kawork niya na baka pati honeymoon nila ay nagwo-work pa rin siya. Kaya suggest naman ng isa niyang katrabaho na kapag sa honeymoon ay wag na wag nilang kukontakin si Sekim at gawin lahat ang gusto nitong gawin. Masayang masaya naman ang lahat para kay Sekim. Gayunpaman, nasabi naman ni Sekim kay boss na bago ang kasal dapat ay family muna ang kasama nila. Kaya naman hinatid ni boss si Sekim sa kanyang pamilya. Hindi naman makapaniwala itong sikla na ikakasal na ang kanyang kapatid at mas masaya sana kung kasama nila ang ina. Dahil sa tuwing may mangyayaring importanteng okasyon ay wala sa tabi ang kanilang ina. At bunso pa naman itong si Sekim kaya naaawa siya. At masakit para sa kanya na wala man lang kinalakihang nanay itong si Sekim. Tugon naman ni Sekim na silang dalawa ay para ng nanay nito at nagpapasalamat ito na sila ang tumayong ina nito. Ang wish naman ng kanyang mga kapatid ay maging masaya siya at masayang masaya rin ang kanyang ama para kay Sekim. Samantala, pati si boss ay kinausap ang kanyang pamilya at nagpapasalamat ito sa kanyang magulang na pinalaki siya ng maayos. Pati si Cyrus ay nag-congrats sa kanya at nalaman niya na gustong mag-travel ni Cyrus at hahanapin muna ang kanyang sarili at baka makatulong ito sa kanya at saka na lang siya babalik. Tugon naman ni boss na hihintayin niya itong si Cyrus. Nagpapasalamat din siya sa gift na binigay nito. Pinaalala naman ni boss kay Brandon na huwag tatanggap ang kanyang ina ng flower dahil allergy itong si Sekim sa mga bulaklak. Kaya tinext naman ni boss si Sekim na papalitan na lang ng artificial ang mga bulaklak dahil hindi niya alam na allergy pala ito. Dagdag pa ni boss na pipilitin niyang mas kilalanin pa itong si Sekim. Nagreply naman itong si Sekim at nagpapasalamat siya at sinabi niya rin na mas kikilalanin niya pa ng mabuti ang kanyang asawa. Kaya nang ma-receive naman ito ni boss ay kinilig siya nang sinabi nitong ang kanyang asawa. Nagpapasalamat naman si boss kay Sekim na na-sold out na siya dahil ikakasal na at taken na. Kaya sa susunod na episode ay aabangan na natin ang kanilang kasal.